Para sa Apo Padi, Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Itong dos for dos kung mang-urot, sino ba yung taga-customs na yan? Good morning sa mga taga-Bureau of Customs. Apo Commissioner Bien Rubio, ha? Ayan, yan ba yung naka-Paltec Philip? Yan naman kasi, ha? Abay, tama ba Commissioner Bien Rubio? Abay, maglalabas daw ng memo itong si Commissioner Bien Rubio Apo Lucas Bersamin, sir. Yun daw mga kolektor, ha, na hindi makakuha ng kanilang target collection. Bawal magsuot ng Patek Philippe, ayan, at saka gold Rolex at bulletproof na Toyota Land Cruiser. Talaga naman ha? O nga naman, trabaho muna paano naman kasi po Commissioner, abay yung ibang kolektor nyo yata dyan hindi naman yata nagtatrabaho, ha? Ang ginagawa ay nagnenegosyo, broker din. Damdamin. Ang bira talaga, ha? Pero iba talaga itong si Uncle Sam. Abay, mantakin mo, kaibigan, ang galing talagang magnegosyo ang Amerika. Abay, mantakin po niya, mahibigan, mag-create ng gulo. Ayan, gagawa ng giyera. Ayan, pagkatapos po, mahibigan, ayan, magbebenta ng mga armas. Abay, mantakin po niya mahabigan yung binebenta sa atin, ha? Parang utang na loob pa natin, ha? Ayan, inaprubahan daw po ng Amerika yung pagbili natin ng $5.58 billion na fighter jets po, mahabigan. Ayan, abay, pwede ba sa Europe na lang tayo bumili, sa France? Abay, ito po, mahabigan, para daw mapalakas ang ating depensa, ha? Iba talaga si Uncle Sam, Justice Sam Martires, ha? Abay, yung pambili natin ng fighter jets, Apo General Romeo Browner, ha? Abay, 1/4 na yata ito ng yaman ni Ninong Manny Villar, ha? 5.58 billion, ha, dollars. Abay, magkano na sa pesos yan, ha? Abot na ba ng trilyon yan, Ninong Manny, ha? Kasi ang motto yata ng Amerika ngayon, mga kuya, sa bagay matagal na, ha? Ang motto yata ng ni Uncle Sam, ha? Ayan, kaya ganyan, kahit na magulo sa Amerika, abay, makabenta lang ng isang fighter jet, laki na ng kanilang kita, ha? Bilyones na kaagad. Pagkatapos, ibebenta pa yung mga pinaglumaan. Baka mamaya, tingnan mo ito, General Browner, baka mamaya ito, ano pa, ha? Segunda mano pa ito, ha? Baka palyado pa yan, ha? F-16, ayan, F-130 na yata, F-130 tuloy. Mga pinaglumaan na yata yan, ha? Kaya ito si Uncle Sam talaga ng Amerika, ang kanilang motto po, mahabigan, war is my business. So this is Christmas. The war is not yet over. Mukhang war is coming, General Omet, ha? Wag naman, ayan. Ayaw natin ng gera-gera. Ayaw natin ng gulo-gulo, ha? Ayan. Kailangan natin ay peace on earth, ayan. O, diba? Si Vice President Sara meron na siyang peace of mind.
At nagpapasalamat pa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang kanyang dating BFF, ha? Dahil sa pagkakulong ng dating Pangulong Digong nagkapatawaran na raw po, mga kaibigan, ang dating Pangulong Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. Paano yan? Para sa 2028. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho na yan. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariusip, sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sildo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Damdamin Bayan. Yung buntag dong, Mr. President, abay, kumusta po kayo, ha? Ayan, mukhang magaling naman yung lawyer nyo itong si Attorney Kulas Kaufman. Ayan. So, andun na rin po sina Secretary Bebot Bello, ha? Abay, Bingbong Medialdea, abay, sino pa mga dyan, mga lawyers na susuporta sa dating Pangulong Digong Duterte sa The Hague, din Netherlands. Damdamin Bayan. Pero habang papalapit po ang eleksyon, mainit ang politika, ha? Alam po niyo mga kuya, mga ating ang labanan ngayon, kampanyahan TikTok na, ha? Abay, diyan na lamang sa Maynila usa ang kampanyahan, banatan sa TikTok ngayon. Abay, umiinit ang labanan ni Mayor Hani Lacuna at si Yorme Isko, ha? Abay, okay mga TikTok, magkano kayong bayad sa mga gumagawa ng mga TikTok ng ganyan, na abay, inuupakan ang Mayor Hani, ha? Ayan, sabi, ala daw ginawa, ha? Abay, sumagot ang mayorang puti ang buhok. Abay, sabi niya, yan namang isa dyan, ha? Papogi lang, ha? Ayan, puro yabang, ayan, ang utang, bilyones ang utang, pagkatapos bigla tayong iiwanan. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President. Abay, kumusta po kayo, ha? Abay, mukhang parami ang mga Chinese na nahuhuli, ha? Abay, sa Ayala Alamang, ilan yung hinuling Chinese doon, ha? Alam po niyo, mahabigin, may mga dala pang armas, ha? So, huwag kayong dyan sa Ayala Alabang dahil pagka nakita sila ng mga mga armas, ha? Pagka may mga bodyguard ba kayang mga scalawags, ha? Abay, alam po niyo mahabigan diyan sa Ayala Alabang, ha? 'Di ba, Mr. Cesar Lee, ha? Abay, kuyang Jimmy De La Rosa, ha? Abay, bossing Pete Bellesa. Pagka meron silang kapitbahay ng mga Chinese dyan, mga kaibigan, abay talagang pinababantayan sa mga gwardiya ng bulldog. At pagka nakitang may kahinahinala, ayan na, andyan na ang mga taga-NBI, andyan na ang mga pulis, andyan na ang mga taga-CIDG. Damdamin Bayan. Pero alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Armed Forces hindi raw nagtaas ng alerto sa kabila ng hamong paghandaan ang Chinese invasion sa Taiwan. Talaga bang gagawin ng China yan o nang uurot lang? Ilang beses nang ginagawa yan, ha? Pero standby ka muna, Edniel.
Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, natutulog pa yung ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos, dito sa mga development na nangyayari ngayon. Pero iba ang kanyang, may pirmahan pala ngayon, Ano ang pirmahan, Miss Let? Yung bang bilihan ng fighter jets sa Amerika, Grabe, $5.58 billion, Magkano kwentada mo, UL, dito sa pesos yan, Ayan. Abay, 1/4 na yata sa yaman ni Ninong trillionaire Manny Villar. Pero ang guidelines para sa itatatag na Child Development Centers, akala ko pirmahan na ng wage increase. Abay, para pa dito sa mga bata, ay okay lang yan. Pipirmahan ngayon sa Malacanang. Abay, sinong kasama ng presidente ang magpipirmahan dito, Let? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing ng Joint Circular para sa guidelines ng itatatag na Child Development Centers ng mga low-income municipality. Isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para mabigyan ng access sa early childhood education ang may hirap na barangay sa bansa. Nitong Marso, inaprubahan ng Pangulo ang 700 million pesos na pondo para sa CDCs kasunod ng mungkahi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Batay sa ulat ng EDCOM, may 5,800 barangay sa bansa ang wala pang CDCs at 229 sa mga barangay na ito ang kabilang sa may hirap na LGUs. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, malaki ang maitutulong ng Early Childhood Development Initiatives sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Lakay? Aba, ano itong CDC? Saan under pala ng DepEd ito, Miss Let? Lakay, para siyang daycare centers. Ngayon ba ay, nung bata ako meron pa sa amin, pero parang ngayon nga parang wala na masyado. Sa amin sa probinsya, walang ganyan-ganyan eh. Lakay, di ba? Ayan, anyway, so nationwide ito, maglalagay ng mga child development centers o bawat public elementary school. Sa lahat ng barangay yung target. Barangay. Kasi binabanggit nga ay 5,800 pa na mga barangay sa buong bansa ang wala niyan. At karamihan, syempre, ay mula dun sa mga may hirap na LGU. So, yan ay mapopondohan, Lakay, kaya siguradong magkakaroon na ng CDCs sa mga barangay. Abay, dapat lang mapondohan yan. Yung pondo sa pambili ng fighter jets, ayan, may pondo na ba yan? $5.58 billion, mga kuya, mga ating. Ang laki niyan. Hindi pa napag-uusapan yan, Lakay, sa Malacanang. At saka, ang dami naman yan, Mr. President, 20 ka agad, Pwede ba 5 muna, Tingnan muna natin, baka kaya 2 lang muna. Baka mamaya mga tik-tik kalawang yan, mga pinaglumaan yan, At saka loko itong Amerika, Naalala ko nung panahon ni dating Pangulong Noynoy, nagbenta ng attack helicopters, pero walang kasamang missile, hindi raw pwedeng lagyan ng armas. Loko-loko to Amerika Walang attack helicopter. Kaya nga ginagago tayo Anyway, ayan, so abangan natin na kaya ang detalye niyan kung totoo nga yan na bibili na nga tayo ng ganyan karami at ganyan kamahal. Secretary Amena, pangandaman ng DBM, may budget ba tayo rito, At Apo Secretary Gibo, Apo Omet Browner, abay, pag-aralan nyo muna mabuti, huwag namang 20 units kaagad. Hindi pa natin natetesting ang mga yan, baka pinaglumaan ng mga yan, baka tik-tik kalawang yan, baka nag-stock up na ang mga yan, Abay, konti-konti muna, subukan muna natin. Baka mamaya, sablay lahat yan, di sayang yung $5.58 billion natin, di ba? Wala kaya yan. Abangan natin ang detalye niya siguro sa Defense Department. Ayan, galing talaga negosyante ang Amerikano, Makabenta lang ng armas, kita na sila. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ano pa ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Teka, schedule ng Pangulong Marcos ngayong Huwebes. So far, ito pa lamang para ngayong araw, Lakay. Teka muna, Huwebes ngayon, di ba kampanya nila ng alyansa ng pambansang Pilipino? Yan sa
para sa bagong Pilipinas. Ay, bagong Lakay. Pilipino, pambansang Pilipino. Ang bira, Di kasi Bukas pala, Kay. Di ba tuwing weekend, Friday. So, abangan natin bukas. Bukas pala yan. Balita ko, sabi ng aking bubit na may agimat, dyan daw sa sa Antipolo, ang kanilang rally bukas. Ay, alam mo na pala, Lakay. Sabi na aking bubit na may agimat Ayan, yung may agimat na magaling magdasal pagka mag-crash landing ang helicopter. Good morning, Senator Bong Revilla. Ayan. Muntik lang. Sabi niya may mission pa daw siya. May mission pa sa buhay. Ayan. Okay, so abangan natin yan. Pero sasama na ba si Manang Aimee o hindi pa rin? Ayun na nga, abangan, Lakay. Ayun, abangan dahil natin, sa mga nakaraan, wala siya at may pahayag na nga siya na kumalas na siya. So, aabangan yung susunod na kampanya ng alyansa at malalaman natin ano na ba yung babanggitin ng presidente, 11 na nga lang ba? Oo nga, di na binabanggit si Super Ate. Bira sa presidente, di na yung ang manang. Ayan. Sa bagay, sabihin mo presidente ako. Anyway, away magkapatid. Anyway, abangan na lang natin yan, Miss Let. Di ba, ha? Abangan natin bukas na tayo. Kahit hindi mangampanya ang manang Aimee, may hearing naman siya mamaya. Ayan. Abangan natin yung hearing sa Senado. Oo, Lakay. So, abangan din natin kasi mukhang hindi na dadalo yung mga miyembro ng gabinete. Okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. At dumako naman tayo sa Campo Aguinaldo, Armed Forces of the Philippines. Hindi nagtaas na alerto sa kabila ng hamong paghandaan ang posibleng invasion ng China sa bansang Taiwan. Abay, kasi sabi ni General Browner kahapon, isang araw nasa na tayo cyber warfare. Ayan, political warfare. Arrest number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, nilinaw ng militar na hindi ito nagtaas ng heightened alert kasunod ng hamon ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na paghandaan ng posibleng invasion ng China sa Taiwan. Batay sa pahayag na inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, ginit ng hukbo na hindi tugon itong pahayag ni General Browner sa isang imminent threat o banta sa ating seguridad. Bagkus, nakasentro lamang umuna ito sa mandato ng AFP na maghanda para sa proteksyon ng mga Pilipino. Taon nang ipinaliwanag ni Browner na 250,000 na Pinoy workers ang posibleng maipit at dapat i-rescue sakaling magkagera sa Taiwan. Idinahilan ng AFP at tungkulin nitong maglatag ng strategic planning para sa iba't ibang uri ng security scenario. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Abay, gusto mo yatang buhayin ng ating Commander-in-Chief, Pangulong Bonget, General Browner at Secretary Gibo, na buhayin yung Blue Diamond. Ayan, yung Blue Diamond mahabigan ng Philippine Air Force. Yan ang mga magaling na mga piloto natin at mga fighter jets. Ayan, napabayaan na kasi. Damdamin Bayan. Pero background ng dalawang Chinese, 12 pala inaresto, Miss Giselle, 12 Chinese nationals na inaresto dahil sa iba't ibang pagdadala ng armas sa, ba't ba sabihin, Ayala Alabang Subdivision sa Muntinlupa. Sinisilip na ng NBI. Abay, sino ang mga ito, Baka officers ito ng mga People's Liberation Army ng China. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang background ng 12 Chinese national na inaresto dahil nga sa illegal na pag-iingat ng iba't ibang armas sa 3 townhouse sa isang exclusive subdivision sa Alabang, Muntinlupa City. Ayon dito kay NBI NCR Regional Director Ferdinand Labion, kabilang sa mga sinisilip ng Bureau ay kung mayroon bang military background ang mga dayuhan sa pamamagitan ng kanilang mga counterpart. Nagsasagawa na niya sila ng cross-checking upang malaman
kung ito rin ba ay isang criminal group, organized crime group o syndicate. Nang tanungin naman kung may kaugnayan ang mga Chinese sa Pogo o pang-espiya, sinabi ni Labin na hindi pa ito na-establish o napatutunayan sa ngayon. Kabilang sa mga nakumpista sa mga suspect ang ilang baril kabilang ang mga pistol, kasama ang mga magazine, bala, taser gun, bulletproof vest, tactical knives at posas at iba't ibang identification card. Nasamsam din sa kanila ang dalawang sasakyang naglalaman ng nabanggit na mga armas. Sumalang na ang mga suspect sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa City at makaharap sila sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resistance and disobedience to a person in authority. Lakay. Ano daw ang trabaho ng mga Chinese nationals dito sa Pilipinas, Miss Giselle? Lakay, hindi pa nga rin na-establish Lakay yung mga ganyan ding kahalintulad na impormasyon. Pero hinihinala na Lakay ng National Bureau of Investigation na itong sangkatutak ng mga pag-iingat nila ng mga illegal na armas ay ginagamit din nila sa mga illegal na gawain. Pero kung ano yung mga hinihinala ng mga illegal activities na yon, iyan yung kasulukuyan pa rin na inaalam ngayon ng Bureau. Lakay. Okay, makibalita mamaya kay Director Sharpshooter, Director Judge Jimmy Santiago. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Salamat Lakay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort. Diyan kayo sa Ayala, Alabang, mahabigan mula nung nahuli yung mga nabisto yung mga Pogo workers, officers dyan. Abay, ang mga magkakapitbahay ngayon dyan, alerto na. Pag may nakitang kapitbahay na kahinahinala, lalo pag ang mga Chinese nationals, abay, sumbong ka agad sa sa Bulldog Security Agency. Diba, kuyang Jimmy De La Rosa, Pete Villasa at Mr. Andre Can. Abay, alertado na ang mga residente ngayon dyan sa Ayala, Alabang. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo ba? Daming trabaho ngayon ng Supreme Court CJ. Oras ganap ng alas 8:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras Sister L. Lakay, wala kayo si Sister L. Yan. Akala ko Sister L. Ayan, ang perlas pala ng silangan ng kasama natin dito. Good morning. Oras muna. Pilipinas, ang ating oras, 8:42 in the morning. Ayan. Good morning, Miss Wina Pearl. Ayan, magandang umaga Lakay. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood. Ayan, Wina Pearl Hesoro po ang ating kasama ngayon. Ang ating kapartner at diretso na tayo sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Alam mo, Wina, mukhang mapupuno ng mga beauty sa Kongreso, Magaganda sila Lakay. Kaya nga ngayon, feeling ko dapat nag-ayos-ayos rin ako kasi syempre, hindi mo na kailangan. Yan. Maganda ang ating makakapanayam ngayong umaga. At saka ang daming mga beauties na kandidato ngayon, Miss Universe na lang. Gloria Diaz, tatakbo ring party list, Ayan, ano nga bang Miss Universe party list ba yun? Senior citizen pala. Ayan, United Senior Citizens Party List. Ayan, sino pa mga beauties na tumatakbo, Abay, Sunshine Cruz. Ayan, ano ba ang party list Lakay ni Sunshine? Sabungero party list yata. Ayan, Sunshine Cruz ang. Ayan, sino pa ba, Abay, Doktora Minggita Padilla. Ayun, another beauty, Ayan, siyempre, marami ng mga maganda nasa Kongreso ngayon. At itong bisita natin ngayon, Miss Wina, abay, doktora na ma-beauty pa. Yan. Rotarian pa. Ayan, ipakilala mo ating aplikante ngayon yan ang ating dito sa ating job interview.
Ating makakapanayam ngayong umaga ho dito sa Bakit Ikaw series ng DZRH Job Interview. Syempre Lakay, isa siyang doktor. Ang kanyang specialization ay gastroenterology. Yan Lakay. Wow. Ano yung gastroenterology? Ay mamaya Lakay, tatanungin natin siya onting background sa kanyang pagiging isang doktor. Yan, isa rin siyang former chairman of the board ng St. Peter Life Plan. Yan Lakay, miyembro ka ba ng St. Peter Life Plan? Hindi pa. Ayan. Siguro magbito ng discount. Siyempre Lakay, siya ang chairperson ng HELP Pilipinas o ang Health, Education and Livelihood Programs for Every Filipino. Ayan. Governor na pala siya. Ba't tumatakbo pang District Governor? District Governor ng Rotary Club. Ayan. Akala ko governor na isang probinsya eh. Ayan. District Governor ng Rotary International District 3830. Ayan. Alam mo, at founding chairman pala siya ng First Rotary Credit Cooperative. Alam mo, ang mga Rotarian palibhas sila ay yayamanin. Yayamanin yan. Lakay yung dun sa amin sa Sorsogon, mga sila high class. Ayan, tsaka ang dami nilang mga projects, mga tumutulong sila Lakay. Civic, tawag nito? Basta tulong sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya nung sabi ko, nung nirecord akong maging Rotary Club, member ng Rotary Club, sabi ko, bawal sa ay mga Ilocano yan. Kuripot kayo mga Ilocano. Anyway, without much ado, Miss Wina, ipakilala mo ating bisita. Yan, hindi ko na po papatagalin. Ang ating makakapanayam sa oras na ito ay ang first nominee ng Help Pilipinas Party List, si Dr. Mildred Vitangcol. Magandang umaga po, Dr. Mildred. Magandang umaga po sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. At saka of course, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lakay Deo at Miss Wina. Welcome po. Talagang binigyan mo kami ng pagkakataon po na makasama ditong ngayong umaga para po ay ma-express po natin o kaya mapag-usapan natin yung advokasya ng Help Pilipinas Party List. Ayan. Unang-una, ano itong party list niyo, Dr. Mildred Vitangcol, Mama? Help Pilipinas. Ayan. Ano ang advocacy ng inyong party list group? Yung Help Pilipinas po, HELP is an acronym po. Ang ibig sabihin niyan ay H for health, E is for education, and then yung L po ay livelihood program. So marami pong programa po na pwede pong gawin para po maiangat natin ang ating bansa at makakatulong sa kapwa Pilipino. Ayan, Help Pilipinas. At ito ang tanong ko, Dr. Mildred Vitangcol. Ayan, so, bakit, ayan, kung ganito ang inyong advocacy, bakit kinakailan nyo pang tumakbo? Ayan, bilang kinatawa ng Help Pilipinas sa party list, at bakit nyo gusto maging mambabatas, maging kongresista? Sa na-experience ko po, dahil alam naman po natin na nasabi na po kanina na ako ay isang Rotarian. Nakikita po talaga yung kakulangan ng mga serbisyo pagpunta natin doon sa mga areas na tinatawag natin na geographically isolated areas. Nagpupunta po ako sa mga bulubundukin at saka doon sa mga isla. Sa experience ko po talaga na nakikita ko, bilang isang doktor, gumagawa kami ng medical missions, gumagawa din po kami ng mga livelihood trainings, at nakita natin na may kulang sa binibigay natin na serbisyo sa kanila. So, doon sa mga medical, kaya tayo gumagawa ng medical mission dahil nga nire-request po ng area sa komunidad na wala silang gamot. Ayan. Walang doktor. Kulang sa mga facilities. So, isa ito sa mga nakikita natin na paano na lang dapat kung magkakasakit ay may marami pong kwento na hindi lang kwento but na witness po namin yung families na nagsasabi sa amin na nagkakasakit, hindi na umabot sa ospital. Ay, totoo po yan. Dahil hindi na po sila nabigyan ng unang-una, wala silang pamasahe. Ayan.
Number 2, wala ba din silang kapasidad na magpa-ospital. Kung mayroon mang kapasidad na magpa-ospital, naalala niyo yung COVID-19, kulang-kulang din po sa kwarto, di ba? Pipila ka pa ng matagal dahil sa kulang ng facilities natin. So, health po ang una yung tututukan. Opo. At sa mga nakita yung kakulangan ng gobyerno sa ating health service, doktora, ano ang maaring panukalang batas na pwede nyo gawin para matugunan po itong pangailangan natin mahabay na unang-una takot magpa-doktor, magpa-ospital dahil iniisip nila kaagad yung pambayad, walang pera. Yun na nga po, may mga programa naman po tayo ngayon na yung tinatawag na universal healthcare. Okay. Ang medyo may challenges lang po tayo sa pag-implement doon sa programa. Unang-una, kulang din po sa funding. Okay. So, isa din po yon sa i-review natin kung paano natin matulungan na ma-actionan po yon dahil napakaganda po ng programa. Kulang lang po sa implementasyon. Kasi ang objective nun ay lahat ng Filipinos ay ma-enroll dun sa universal healthcare at tutulungan natin na lahat ng through the database, lahat ng mga Filipinos ay ma-enroll doon. Kaya lang po may challenges po tayo. Kulang po yung ating information system sa buong Pilipinas. So, doon pa lang may pagkukulang na po, no? At so, syempre, kung kulang na doon sa database, paano tayo makapagbigay ng programa or makapagbigay ng implementasyon. Pero, hindi na tayo kailangan umabot doon eh. Araw-araw nakikita natin na may pagkukulang talaga sa mga kababayan natin na nagkakasakit, pumupunta sa ospital, walang pambayad, pumipila, hindi naman na-entertain dahil kulang sa doktor. Hindi lang po yun, talagang kung mayroon mga doktor, kulang sa fasilidad. So ito, sigurado ako pwede nating matugunan ito. Kailangan lang pong aksyonan. Kailangan lang pong pagtulong-tulungan para po ma-solusyonan po itong kakulangan sa programa natin. Ayan, yan po ay sa larangan ng kalusugan sa edukasyon. Yan. Kanina nga po, di ba nasabi natin ang ang H ay para sa health at ang I naman ay para sa edukasyon. Ngayon po, Dr. Mildred, sa sektor naman po ng edukasyon, sa tingin niyo po, ano po ang ating mga batas na pwedeng maipasa sakali pong kayo po ay makaupo para po makatulong po sa ating mga estudyante o mga mag-aaral po? Unang-una, nakikita ko rin po talaga kasi isa sa mga ginagawa ko po ito na tumutulong po kami sa paglalagay ng mga classrooms sa mga libliban na mga lugar sa Pilipinas. Kasi biro mo, magbiyahe sila ng 10 kilometers, 30 kilometers na para mag-aral. Paano na lang? Unang-una, kulang-kulang sila sa pamasahe. Wala pang pagkain. So, ma-imagine mo yung bata na nagbibiyahe at naglalakad at tsaka hindi lang yun. Minsan, pag umulan, talagang delikado dahil pwedeng merong baha at tsaka madulas ang daan. Yung iba, tumatawid pa na ilog. Exactly. So, nakita ko po yun. So, ang ginagawa na po namin, tumutulong kami sa paglalagay ng mga classrooms doon sa area na kung saan ay isang komunidad, maraming mga estudyante pero walang eskwelahan. So kung may eskwelahan naman, kulang din sa classrooms. So tumutulong po kami sa mga eskwelahan ng mga ganito. So nakipag-collaborate po tayo sa Department of Education na mag-assign sila ng teachers doon. So kung nagagawa natin to sa isang lugar, 2, 3 or several areas, magagawa din po natin ito sa iba't ibang lugar na the same situations po. Kasi marami po tayong alam
na merong ganitong sitwasyon. Actually, kayo mga Rotarian sa Dr. Mildred Bitangkol, alam ko po marami na kayong naipatay mga eskwelahan ayan sa mga liblib na lugar. Opo. Hindi lang po eskwelahan kundi pampatubig po. Kasi may mga eskwelahan po na kulang sa water supply. Hindi lang po eskwelahan ang naging beneficiary po ng ating patubig kundi pati na rin ang buong komunidad. Kasi minsan ang tubig ay nanggaling sa taas ng bundok at wala silang facility para maibaba ang tubig. So maglagay po tayo ng water system at saka yung distribution of water supply sa mga bahay-bahay para maiwasan na rin po yung magkakasakit yung mga bata dahil nga sa hindi malinis na tubig. So kabit-kabit po to sa edukasyon na rin po at yung ating healthcare preventive system na may programa na rin po tayo na maiwasan magkasakit ang mga bata para hindi mag-absent. At the same time, maganda, malusog ang mga bata. Ayan, speak of kalusugan, Dr. Mildred Bitangkol, Mama, minsan yung nutrition pa rin po yung mga bata. Siguro dapat ma-implement natin maayos yung feeding program sa ating mga eskwelahan, lalo sa mga public schools, lalo pa mga nasa elementarya, Doktora. Lakay Deo, ako, experience po natin, medyo may katandaan na rin po ako. Nung nag-aaral po tayo, di ba, may mga Nutriban, yung gano'n. Hindi tayo nagugutom, di ba? So, pagka may recess, at least may pagkain tayo. Di ba? May mga pagkain tayo at inuuwi pa nga natin dahil hindi natin kayang uubusin, di ba? So kung sana po ay maibalik yung dating programa na makapag-feed tayo sa mga bata. Pero we have a more pinaka-critical po na problema ngayon ng mga kabataan. Dahil po sa teenage pregnancy po, marami pong mga kabataan na nabubuntis. At the same time, nabubuntis na sila, wala pa silang access na magpapakonsulta at wala pa silang access sa mga medisina na mga vitamins at saka wala din po silang access sa pagkain. So ano pong nangyayari? Ang nangyayari sa mga bata, di ba nagsimula yung development ng brain sa loob ng tiyan ng nanay. So, ang nangyayari ngayon ay because of walang nutrition, walang vitamins, delay din po yung development ng brain sa mga bata. Ganun pala yun. So, dapat nasa tiyan pa lang dapat malusog na. Malusog na ang nanay. Nutritious ang kinakain niya. Kaya nga, may nilunsar na po na programa, yung First 1,000 Days of Life ng ating mga coalition po ito ng mga Nutrition Council of the Philippines. Even the government has this kind of a program. Kaya lang po, mayroon din pong delay sa pag-implement sa programa. Kasi nga po, kulang po sa funding. At the same time, yung database po ng mga buntis, hindi po mabubuo. Hindi pa po talaga lahat ng mga nanay ang pwedeng mag-enroll sa programa. So, paano matutugunan ito, Dr. Bitangkol, Ma'am? So, ang ginagawa po natin ngayon, through Rotary din po, nagpo-provide po tayo ng mobile clinics at nagbibigay po tayo ng mga mobile ultrasound para po mapupuntahan yung mga bahay-bahay na magagawan po ng consultation ang mga nanay na hindi nakakapunta sa mga health centers. And magbigay din po tayo ng mga vitamins at kahit papaano nakapagbigay ng pagkain. Pero hindi po sustainable kasi po talagang nandun ka, nagbibigay ka. So hindi siya pwedeng pangkalahatan. Kaya itong ating sinusulong na gusto natin na makaupo sa Kongreso ay sana po ay mabigyan natin ng opportunity na pasampa natin na itong programang ito ay talagang mabigyan natin ng tugon na ma-implement ng mas maganda. Ayan. Teka pala, Doktora, ayan, alam ko yung mga sinaunang doktor noon bago graduate, may mga, ang tawag nito, community service po. Ayan, community service. Nagagawa pa ba ito? Parang hindi na yata, hindi na masyado napapansin parang yan. Parang wala na lakay. Siguro dapat maibalik yan na Doktora. Tama po kayo. Talagang sang-ayon po ako sa solusyon mong yan. Kasi unang-una,
kulang po yung mga doktor ng Pilipinas. Opo. Bakit kamo? Bakit? Nag-abroad na. Siyempre, marami na pong nag-abroad dahil gusto nilang kumita, di ba? At saka pangalawa, kulang po sa kapasidad ang mga nanay na paaralin yung mga bata ng doktor, ng medisina, nurses, or even midwives. Kasi alam niyo po, yung midwives, sila po yung nakakaalam sa mga barangay health workers. Tama po. Sila po yung nakakaalam doon sa mga puro kung ano talaga yung kailangan ng sino yung nakatira doon, sino yung buntis, sino yung matanda, senior citizen, sinong may sakit. Sila po yung may alam sa status ng komunidad. May mga midwives pa ba? Parang wala na Sa yata. amin meron pa naman, kahit papano. Kulang-kulang po. So kung tayo ay makasuporta po, going back to education, kung makasuporta po tayo na pag-aral po sila, kung hindi man natin kaya na bigyan ng scholarships, bigyan natin ng diin yung sinasabi natin na study now pay later, na meron naman pong mga ibang mga ahensya na magbibigay po nitong programang ito. Pwede bang yung kuka ng medicine o kaya law doctor study now pay later? Why not, di ba? Kasi kailangan natin mga professionals. Marcos, merong ganyan study now pay later. Parang hindi na masyadong na-promote yan. Kasi kung nagagawa sa ibang countries po yun, Lakay, bakit hindi po natin magagawa? Mayaman naman ang Pilipinas. Totoo po yan. Hindi po ba? Wag lang na nakawin. Wala akong sinabi. Talaga Ikaw po yun. Pero doktora, ayan, napag-usapan natin na health, kalusugan, edukasyon, livelihood. So ano ang, kung kayo ang paparaling magkaroon ng nominee sa Kongreso ang Help Pilipinas Party List, ano po yung programa para sa pangkabuhayan, livelihood, Dr. Mildred Bitangkol? Magandang topic po yan, Lakay. Kasi po, unang-una, marami po tayong natural resources sa Pilipinas. Meron tayong malawak na pwedeng taniman, di ba? Di po ba? Opo. At tayo ay maraming isla at so marami tayong pwedeng pangisdaan. Ang problema po, ang walang kapasidad po yung mga farmers. Dahil kulang po sa suporta ng gobyerno para doon sa programa na pinangailangan nila. Kasi hindi naman po sila mayaman. Yan nga po ang naging cycle ng buhay ng mga farmers. Dahil gutom sila ng ilang buwan dahil walang harvests. Now, pag naka-harvest naman po, magsisimula na naman pong magtanim. Ang problema, wala silang access dahil ubos na yung pera nila habang naiipon nila doon sa time. Wala talagang savings. Habang nag-iipon nagdahintay ng harvest time. Harvest, gutom sila. So, kung matulungan po natin na meron po silang programa na may access sa pinansyal, na mas maganda yung harvest, may binhi, may fertilizer, at the same time, baka pwede nating i-promote yung ating improvement of machines, no? Kasi, sa ngayon, ang ginagamit pa rin natin, nasa Jurassic stage pa po tayo, di ba? Kalabaw. Yung kalabaw, o kaya yung baka, o kaya kung ano, no? So, sa ngayon, kung hindi na po natin talaga matulungan yung mga farmers na yan, ay talagang tuloy-tuloy din po silang mahihirap. So, another problem na nakikita po natin, meron ba silang ani? Pero mura lang po ang pagbili sa kanila. Oo, binabarat yung produkto nila. Ang yumayaman po yung mga middleman. Alam naman po natin. Magwalang galang na lang po doon sa mga negosyante. Pero sana po mapigyan po natin ng tulungan na rin po natin dahil obligasyon natin lahat na makatulong sa kapwa, di ba? So hindi natin sila babaratin at bibigyan po natin sila ng tulong na makaahon sa kahirapan. Kasi nga, talagang alam naman po natin na tulong-tulong ang kailangan natin dito. Ayan. Doktora, meron tayong man on the street. Tawagin mo si Edwin Wina. Edwin Duque. At may magtatanong po sa inyo. Ayan. Nasaan ba si Edwin Duque at sino ba ang magtatanong? RH23 Edwin Duque, nasan ka ngayon?
Miss Elaine Mayor Dayo at si Ma'am Ate Glenn Alarcon magtatanong kay Doktora at ano po itatanong nyo kay Doktora Pitangkol? Doktora, kung kayo po ay mananalo ngayong darating na eleksyon, paano natin matutulungan ang mga graduates sa probinsya, high school or college na mabigyan ng decenteng trabaho? Yung hindi na po kailangan pumunta dito sa Maynila. Ang solusyon po natin dyan ay makiusap tayo sa mga korporasyon o kaya mga government agencies po na magkaroon po sila ng available na slots po ng opportunity na makapag-trabaho po. Para hindi na po sila pumupunta dito sa city para unang-una napakahirap pong magpunta dito, maghanap ng trabaho. Ay, totoo kasi po yan. Sadly kailangan may connect. It's who you know, di ba? Tama po. So, kung nandun lang din sila na may opportunity naman po sa local companies na makapagtrabaho sila, siguro mas maganda po na panimula, no? Hanggang sa mas ma-experience na po sila at meron silang mas magaling na skills, tuloy-tuloy po silang mag-aaral habang nagtatrabaho para po maging mas competitive at magkaroon po sila ng mas magandang posisyon sa isang organisasyon. Hindi na kailangan magpunta sa syudad para magtrabaho. Ayan. Ate, narinig mo si Dr. Mildred. Ayan si ate, nag-thumbs up siya. Ang ibig niya sabihin kasi kanina habang nakikinig siya sa sinasabi ni Doktora at hangang-hanga so, sa kanyang mga plataforma. Ang kanyang naisingit sa kanyang ulo mayor dahil yung kamag-anak niya raw naibenta na raw yung kambing, kalabaw na graduate. Nag-apply ng trabaho sa Maynila, mukhang naloko pa. Mas maganda raw kung iniisip niya kung sino raw yung politikong manalo na makagawa ng programa dali sa probinsya o ano yung mga paraan para hindi na kailangan pumunta pa ng Maynila at malo kundi doon pa lang nakapagtrabaho ng mga bagong graduate. Ayan, totoo yan. Kasi iba rin kasi pagka naglaban yung nag-aral sa probinsya at dito, wala na pagka Lasal, Ateneo yung mga kalabang mo dyan, mas binibigyan ng nakukuha yung graduate ng mga malalaking eskwelahan. Yung kababayan nating PROMD mas lesser yung yung kanila opportunity na makakuha ng trabaho dito sa Metro Manila. Ayan. May anak ba si ate na na graduate sa probinsya na wala pang trabaho? O kamag-anak, kapatid? Meron ka raw na bagong graduate? Meron po. Meron po. Sa probinsya nyo sa? Quezon po. Quezon. Ayan. Malapit lang. Pag-uusapan po natin, marami po tayo mga kaibigan na pwede tayong mag-i-endorse po. As early as now, hindi naman kailangan na may posisyon po tayo para mag-rekomenda ng ating qualified o kaya kahit na ano lang ang pwedeng entry level po dyan ay pwede rin naman po nating pakiusapan. Ayan. Salamat po. Okay. Edwin, kunin mo yung yung kamag-anak ni ate, kunin mo yung kanyang resume. Resume. Biodata, resume. Sige. Ang ngiti ni ate kanina, medyo pilit yung ngiti. Ngayon, medyo lumaki yung ngiti niya. Ganun ba? Ayan. Okay, maraming salamat, Edwin. Ayan, mula rito sa Caloocan, Dr. Mayor. Okay, maraming salamat Edwin Duque at kay ate na nagtanong kay Dr. Mildred Bitangkol at Doktora. Ayan, bilang panghuli po ay bilang kayo po ay first nominee. Ayan, Rotarian, ayan, Doktora. Marami kayong karanasan sa serbisyo publiko. Para yung masabing handa na po kayong tumanggap ng panibagong responsibilidad sa ating pamahalaan. Masabi yung mga sapat ang yung karanasan at ano ang kaibahan ng inyong party list sa iba tungkol sa paglilingkod sa bayan? Napaka-challenging po ng question pero talaga pong kung bigyan po tayo ng opportunity po na makaupo, magtatrabaho po tayo. Kasi ginusto natin po itong trabahong ito para
manilbihan sa kapwa-tao. Hindi po ito posisyon lamang na meron tayong power at ang pangalan lang po. Tayo ay magpunta doon sa Kongreso para po maging boses na mga taong walang hindi naririnig at mga hinahain nilang mga problema ay tayo po ang maging boses nila para sila po ay mabigyan ng solusyon. Bilang isang doktor, alam po natin yung ating ang naramdaman ng mga pasyente na nawalan talaga ng opportunity na magkaroon ng priority or kaya access man lang sa healthcare. Marami na po tayo nakikita. So, doon sa mga experience ko po, sa tingin ko po, ito ang isa sa mga pwede kong gamitin sa experience ko para ma-apply ko po na magkaroon ng mas magandang batas o kaya improvement ng batas, i-enhance man lang yung mga batas sa implementation po. At sa tingin ko, importante po yung monitoring at saka accountability po sa lahat ng mambabatas. Dahil sa ngayon, hindi po natin nakikita yon sa programa, kung mayroon mang funding, hindi po nakikita natin kung saan nilalagay talaga ang mga pera doon sa programang binibigay ng gobyerno. So sana po may mga kasamahan naman po tayo sa Kongreso kung nakaupo po tayo doon na maganon din ang puso na talagang pure na serbisyo po ang hinahanap, hindi lang po yung kapasidad na naging congressperson. Ayan, maraming salamat Dr. Mildred. Anong number po ang inyong sa party list? Number 100 po sa balota. Number 100. Aba, 100% po. 100%. 100% po ang numero. Anyway, Dr. Mildred Bitangkol, ang first nominee ng Help Pilipinas sa party list at number 100 sa balota. Maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Good luck. Thank you. Marami pong salamat. God bless us all po. Kilalanin Dr. Mildred Bitangkol ng Help Pilipinas Party. Ikaw, the DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Miss Wina Pearl. 9:17 in the morning. May si Deo makalma pagtutusan nyo. Hoy, magandang umaga sa lahat ng mga Rotarians, ayan, mga officers, members ng Rotary Club. Alam po niyo, mahabing ang aming DZRH Operation Tulong, laking pasasalamat din sa mga Rotarians. Ayan, katulad ni Dr. Mildred Bitangkol ng Help Pilipinas sa Party List. Ayan, marami po silang club sa Rotary ang nakipag-collaboration po dito sa DZRH Operation Tulong at marami pong mga medical mission ang kanilang pinagsasamahan po. Kaya sa mga taga Rotary Club, ayan, sa mga governors, past governors ng Rotary Club, mabuhay po kayo lahat. Daming bayan. Tsaka yung kanilang tulong sa bayan talaga, may philanthropist ang mga taga Rotary Club, Miss Wina. Yan, nalala ko lakay doon sa amin sa Sorsogon kasi isa akong Bicolana lakay. Taga Sorsogon ka pala? Taga Sorsogon ako lakay. Akala ko taga Tawi-Tawi. Yan, tawag na ito. Boom na boom ang pangalang Rotary. Talaga, Rotary Club sa amin. Kasi sila talaga lakay, mga tumutulong sa mga hikahos. Yan. Ayan, nagpapagawa ng yung mga tama, yung mga artesian well o kaya yung yung water system ba, yung mga patubig, ganyan. At mga eskwelahan, ayan, nagpapatuloy sila ng mga schools. So, yan po, hindi lang po yan. Ayan, mga medical mission. Kaya yan po ang trabaho, ayan, ginagawa. Public service na ginagawa ng mga Rotarians. Daming bayan.
Pero bago ang mga yan, abay babati nga muna tayo ng happy. Oy, pasalamatan nga pala natin. Batiin natin yung mga taga Department of Agriculture, ha? Sina Secretary Kiko Chulaurel, ayan, Yusek Jerome Oliveros, o Jerome Yusek, good morning. At si J. Lon ng DTI at saka si Monset Laranyo, ha? Abay, maraming salamat sa lunch kahapon. Aba, nagpalan sila kahapon ng sariwang gulay. Ayan. At murang bigas. Ayan. Ayan, good morning po sa mga taga Department of Agriculture. At maraming kwento itong si Secretary Kiko Chulaurel, ha? Para mapaganda po talaga ang Departamento ng Agrikultura at tulong sa ating mga magsasaka. Ayan, mga fisher folks at lalo na sa mga sa farming, fishing, ayan, ano pa ba, ha? So marami siyang project, sana matupad lahat yan. Daming bayan. Happy birthday muna kay most merciful mga brethren. Batiin natin si Grandmaster, ha? Pasta GM Franklin de Monteverde. Ba, happy birthday most merciful sir. Binabati ka ng dati mong girlfriend na judge, ha? Ayan. Lorna ang pangalan. Happy birthday daw. Ayan, namimiss ka daw niya. Ayan. At binabati ka rin ni most merciful Don Rama sa Oypiching. Ayan, Colonel John Arias. At Kuyang Noni Gahete dyan sa Bacolod. Happy birthday pa, very merciful Michael Victor Teson. O yun, sa mga taga-Dison, ha? Ayan, birthday ngayon ni Kuyang Michael Victor Teson, si Mike. Alaba tayo dyan. Happy birthday din kay Kuyang Luisito De Besa, Kuyang Marlon C. ng TM Calamasonic Lads, at kay Kuyang General Danny Fabian ng Metro Guard Security Agency. Pagbati mula kay General Rene Calonso, Bong Lim at Doc Boy. Aba, Doc din ito. Kuyang Jerry Valdepeñas, aba, birthday mo pala, ha? At yung dating director ng NBI tuloy, ng BIR, abay, bossing Rick Espiritu, happy birthday, ha? Kaya lang, retired na ito, kaya pag-golf na lang, ha? Kumusta ka na, paring Rick? Binabati ka ni paring Alex. Kuyang DJ Sumayo at Jay Neira, happy birthday, at kay Paulo Liwanag. Ba't tayo magbe-birthday rito, ha? Happy birthday po. Wala ho ba tayo dyan? Ayan, ito pa magbe-birthday din Miss Wina. Si Ricardo Cuaco ng Aringay La Union. Aba, binabati ni Francis. Naragsak nga pa nagkasangay. Ala ba tayong emperador dyan? Mukhang ikaw na kaya mamimigay ng emperador, aba, ito pa lang si Atty. Rick Valmonte. Birthday din pala, ha? Atty. Rick, kuya, kumusta ka na, ha? Yan, binabati ka ng mga kaibigan natin sa National Press Club. Ayan, sina Aya Yupanco. At binabati natin ang mga doktor sa Manila Medical Center. Aba, opera ba si Jerome Lorenzo, ha? Ano bang sakit itong si Jerome Lorenzo Het? Ngayon lang magpapatuli. Ayan. Ganun ba? Anong sakit ni Jerome, ha? Huwag naman sabing problema sa love life yan, ha? Happy birthday tuloy. Ayan, pagaling ka, ha? Jerome Lorenzo, ha? Ayan, sama ng konting panalangin yan para gumaling ka kaagad. Daming bayan. At get well soon din nga pala sa kasama natin dito noon, si Gabi Concepcion. Ayan, pagaling ka, Gabi, ha? Get well soon, Parikoy. Alamin mo natin ang mga reports sa Miss Wina. Daming bayan. Ano ba ang report na nandyan sa'yo? Walang report sa akin na kaya. Ito pala. Report muna mula kay Manang Milky Rigunan. Ano ba ang latest sa Kamara, Manang Milky? Disinformation bukod sa karahasan, kabilang daw sa mga pangunahing faktor ng mga krimen ngayon. Aba, sino may sabi niya na Manang Milky? Aris number 12, Milky Sikoya Rigunan. Manang Milky, please come in. Lakay at Wina, mariing kinundi na ni House Speaker Martin Romualdez
ang pagkalat ng mga peking balita at gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa efforts ng PNP na mapanatili ang seguridad. Ay kay Romualdez, ang pagpapakalat ng mga video na hindi verified ng impormasyon ay nag-aaksaya ng resources na maalagad ng batas at nakatisira din sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa bansa. Nanawagan si Romualdez sa mga social media users at mga content creators na magkaroon ng integridad sa kanilang ginagawa. Nagpaalala rin ito na ang freedom of speech ay hindi inaabuso at hindi dapat ginagamit sa pagpapakalat ng disinformation. Una rito, pinapurihan ng House Speaker ang Philippine National Police sa mga nagawang reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng mga focus crime, kabilang ang mabilis na pagkakaaresto sa suspect sa road rage shooting incident sa Antipolo City. Ang opisyal na datos ng PNP bumaba sa 26.76% ang mga tinatawag na focus crimes o ang pagnanakaw, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at pagnanakaw ng motorsiklo at yung pang mga motor vehicle. Mula sa 4,817 cases sa pagitan ng January 1 hanggang February 14, 2024, bumaba ito sa 3,528 sa kaparehong panahon ngayong taon. Sa naturang mga kaso, pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 50%. Ako si Milk Regunan para sa DCRH. Yes, Sakay. Ano ang latest pa sa Kongreso? Kumusta ang Quadcom, Quintacom? Alam ba silang mga hearing ngayon? Namimiss ko tuloy si Congressman Abante, ayan, at saka si Congressman Cite in Contempt, ayan, Congressman Lualhati Karapali, ayan, Joseph Paduano. Ayan, namimiss din namin sila Lakay, sina Congressman Abante, Paduano at si Congressman Romeo Acop. Ayan, General Acop, oo. Tsaka si Congressman Dan Hernandez at Robert Barbers. Oo, si Kong Robert Ace Barbers. Merong hearing Lakay at next week ang Tri-Committee at ang tututukan pa rin yung disinformation dahil talagang bukod daw sa mga karahasan ngayon na binabanggit natin yung focus crime, isang malaking karahasan na rin ang disinformation. Ay, at talagang napakahirap daw subuin Lakay at tawina. Lalo ngayong mga, hindi naman natin nilalahat pero may mga vloggers na, ayan, katulad nung Russia na hinuli dyan sa, dyan sa BGC ba yun? Ayan, para mapaganda yung kanila, yung content ng kanilang mga vlog. Ayan, kung anong ginagawa, ha? Minsan sinasama ng disinformation talaga. Ayan, asan ba yung Russia dyan? Pinapapangit yung imahe. O, pinapapangit yung imahe Lakay at wina ng ating bansa. Ang sabi nga dapat may deport agad. Russian national yata ito kung niya nagkasama. Si Comrade. Dapat mabigyan ng Lakay, mabigyan ng leksyon. Kumbaga ay leksyon dahil ito ay paninira sa ating mga kababayan. Samantalang siya ay dayuhan lamang sa ating bansa. At saka yung mga kababayan din natin na kasi hanap buhay na nila yan, manang Milky, ha? Okay naman mag-vlog pero yung maganda at saka wag naman yung mga yung mga nakapinisala, nakasira sa kapwa. Oo, malaking factor kasi dito Lakay yung pagka hindi ko alam, hindi ko malakas akong vlog Lakay, yung kikitain nila pag marami ang views. Halimbawa, nung kanilang mga content. So, mas malaki ang kikitain nila. Siguro, may nag-uusapan niya sa Tricom noong nakaraang hearing kung wala bang financial o kaya monetary ay hindi ganun kalala yung mga content na ginagawa sa mga videos halimbawa. Posibleng pag-aaralan nito at muling itatalakayin sa nalalapit na hearing uli ng Tricom sa susunod na linggo. Ayan, kasi parang media na rin sila manang Milky. Siguro dapat yung mga vloggers dapat kumuha rin ng license o kaya ay may body na magre-regulate sa kanila. Parang sa atin sa broadcast media, meron tayong KBP. Ayan. O kaya sa pelikula, MPRCB. May panukala dyan yung ilang mga kongresista Lakay na tatandaan ko si Congresswoman Roman. Sir Geraldine Roman, ang sabi niya, kung meron tayong KBP, dapat meron din tayong accreditation ng mga vloggers at mga influencers
para halimbawa merong mga reklamo, madali nating kumbaga ireklamo doon sa isang council na talagang magmo-monitor naman kung ano yung mga content creations nila. Tsaka para malaman din nila na ang kasama kasi parang media na sila, para malaman din nila na ang press freedom ay hindi absolute yan. May mga limitations yan. Yes. Oo. Huwag nilang literal na sabihing freedom of expression. Hindi absolute yan. Ayan. So anyway, abangan natin yan. So, abangan natin lakay ang WINA yung kanilang hearing tri-committee sa susunod na linggo at tututukan pa rin ang disinformation. Lakay yung panawagan na mga legitimate na mga batikang mga mamamahayan din natin sa print at saka sa broadcast, dapat daw tigilan na rin natin ang paggamit ng salitang fake news. Kasi pag sinabi mong news, ibig sabihin totoong balita at verified. Ang dapat daw ginagamit natin ay disinformation. Ganun ba yun? Sino man kasing gaya-gaya kaysa sa Amerika ha? Meron silang deep fake news. Ayan Ayan so tama nga naman disinformation, hindi fake news. Disinformation. Kasi tayo ay kabilang sa news agency lakay na ibig sabihin lahat ng naririnig nila, sinasabi natin is a verified report, kaya news. Kaya dapat daw disinformation kasi hindi totoo. Ayan. Okay. Maraming salamat naman ang Milky. Gandang umaga lakay Tuwina. Ako si Milky Regunan Nagunat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat naman ng Milky Sikoya Rigunan. At bago ang report ni Val Gonzales, abay-bati muna natin si Attorney Marvin Bernal ng ang Director 4 ng Regional Director ng Department of Agrarian Reform. Sa DAR ay Kuyang Attorney Marvin, ha? Kumusta na Kuyang? At binabati rin natin yung mga taga Sweet Spring Country Farm. Ayan, all natural, chemical free dyan sa Alfonso, Cavite. Galing-galing naman nito, ha? Nagpasampol sila rito, Miss Wina, ha? Ayan, yung kanilang talaga mga tawag nito, chemical free na mga gulay-gulay ay talagang fresh na fresh. Ayan, masarap. Damdamin Bayan. At higit sa lahat ay healthy. Healthy, masustansya. Yan ang mga namimiss ko lakay, mga gulay na fresh. Ayan, ikaw ba'y vegetarian din naman? Ay, hindi naman lakay. Kumakain naman ako ng mga karne-karne. Ganon. Anong klase? Karne ng baboy, baka, maka, manok? Lahat ng klaseng karne lakay. Lahat ng karne. Gusto ko sa iyo. Damdamin Bayan. Standby, Val Gonzales. Oras, Miss Perlas ng Silangan, Miss Wina Pearl. Ang ating oras, 9:32. Oras, Miss Perlas ng Silangan, Wina Pearl. Ang ating oras, 9:38 in the morning. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Makiramay muna tayo, Miss Wina. Ayan. Dahil si Batman ay namatay na pala. Ayan. Si Val Kilmer. Ayan. Galing na artista yan. Di ba pinapanood yan? Ayan. Pinapanood ko yan lakay. Oo, yan ang gumanap na Superman, di ba? Batman kanina pala. Batman lakay, ngayon Superman So si Val Kilmer ay ano ba naging sakit niya? Ba't namatay nga pala? Ayan, 65 years old po ang Val Kilmer, ang gumanap na Batman. Ayan, kasama rin ni Tom Cruise yan sa Top Gun eh. Ayan, di ba? Ayan, Val Kilmer, magaling na artista po. At ang mga brethren, ayan, nagpabuti tayo ng pagkiramay kasi ang isang kapatid ko yung Dado Melegrito, Dravis Working Tools. Si Kuyang Rigor Melegrito ng Cagayan Valley Masonic Lodge sa number 133. Siya po ay sinundo na po ni Gauto. Ayan, sinundo na ni Lord. At para sa ating mga brethren dyan sa Cagayan,
ang Masonic funeral rites para kay Kuyang Roy Rigor Melegrito. Aba ngayon pala, April 3. Ayan, So mamaya po, ha? Mga brethren dyan sa Cagayan. At ang libing po ay sa April 6. Sabi ng kanyang kapatid, si Kuyang Dado Melegrito, ha? Kami po ay sa ngalan po ng Grand Lodge of the Philippines, atin po ay nagpapabot ng pakiramay sa pagyaon ng ating kapatid, si Kuyang Roy Rigor Melegrito. At get well soon din, Miss Wina, ha? Ayan, kay Chris Aquino. Ayan, nakita ko lakay ang kanyang pictures and videos. Grabe talaga lakay ang kanyang ipinayat. Ang payat, Sobra. Kaya dahil hindi yata kaya ng mga doktor, ayan, nanggaling na Amerika, ang payatan nila magpa-albularyo. No, yun, nakita ko lakay sa comment section. Baka daw pwedeng magpatawas si Chris. Ipatawas yan. Kasi baka daw, malalaka yung mga pamahiin sa probinsya na kulam o kaya ha? Kasi lahat na yata ng mga magaling na doktor sa Amerika napuntahan niya pero hindi po gumagaling ang Chris Aquino. Ayan. Pagkatapos iniwanan pa niyang boyfriend ng doktor. Yan nga, lakay ang kanyang post din, no? Nakita ko sobrang haba ng kanyang mensahe. Ayan. May sino yung boyfriend niya? Si Dr. Michael tingnan nga natin lakay. Pama ba? Ay, Pama. Ayan. Grabe na nagsakit ni Chris Aquino. Tagal-tagal na yan. Damdamin Bayan. Pero congratulations muna sa ating mga brethren naman na na-promote, mga kuyang. Aba, congratulations sa mga newly promoted brethren. Police Major General Anthony Aberin. Aba, Kuyang Anthony, ala ba tayo dyan? Ang Regional Director ng Regional Director ng NCRPO at kay Brigadier General Merencio Buslig, District Director ng Quezon, at Brigadier General Josefino Ligan, District Director ng Northern Police District. Dahil mga brethren natin na-promote, ha? At Brigadier General Villamor Tulyao, District Director ng Eastern Police District, at Brigadier General Arnold Santiago ng PRO 12. Aba, kaya nga James Brillantes, alam bang paramdam ang mga ito, ha? Di ba sila magpapano ng Emperador Double Knight? General Charles Kalima, ha? Ayan, mga brethren, ha? Abay, magparamdam naman kayo, mga kuyang. The road is long. Samantala, alamin na natin ang mga report, Miss... ito pa, ha? Meron pang pahabol na pagbati rito. Congratulations din, ha? Taga-customs pala ito, ha? Ayan. Congratulations kay retired Police Brigadier General Noel Estanislao, newly appointed collector ng Collector Custom 6, Bureau of Customs from Batang San Miguel. Abay, General Noel Estanislao, laba tayo dyan, General, ha? Ayan. Abay, collector kayo, huwag kang magsusot ng Patek Philippe, ha? General Stanislaw, ha? Huwag kang magsusot na muna ng gold Rolex dyan, ha? Kailangan yung collection natin, makuha natin yung target collection. Hindi katulad na iba dyan, at saka huwag magnenegosyo, trabaho, ha? Ayan, kasi yung iba pala dyan sa customs, ayan. Ika pala hindi makakota, Apo Commissioner Bien Rubio, ha? Hindi yata trabaho ang ginawa, kundi negosyo. Kung nasa gobyerno kayo, trabaho muna. Trabaho, lingkod bayan. Pinagkatiwalaan kayo ng gobyerno, ng presidente, pagkatapos iba ang inaatupag. Alamin natin, report mula kay Val Gonzales, Miss Wina. Yan. Post sa social media na magbibigay umano ng pera at bigas ang DSWD sa mga mahihirap. Wala ba? Tinawag nga nilang lakay, hindi daw totoo disinformation umano ito. Fake news? Fake news, yan. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzales. Val?
walang card program ang Department of Social Welfare and Development na nagbibigay ng 10 kilong bigas at 5 Wow, dami ha, 10 kilo ha. Ito, Mayor at Ate Wina, ang paglilinaw at abisong inilabas ng DSWD matapos na ipakalat ng isang Facebook page ang maling mga impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa ng ahensya. Nangangamba kasi ang DSWD sa posibilidad na maring maidulot sa publiko ng fake news na ito na inilabas ng Kapampangan Ko Biyasa Ko FB page. Babala ng ahensya, huwag magpalinlang sa ganitong uri ng mga post sa social media upang hindi mabiktima ng mga scammer. Dahil dito hinihikayat ng DSWD ang publiko na bisitahin lamang ang mga official social media pages ng kanilang tanggapan at kumpirmahin muna ang anumang kahinahinalang mga post. Ako si Abay, marami bang naloko dyan? Marami bang pubila sa DSWD, Val? Nabanggit mo yan, Mayor. Naalala mo nung panahon ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Abay, nagtagsaan sa main office. Ganon din ba ang nangyari ngayon? O nga pala, ha? Yun yung pinangangamba nila, Mayor. Kaya ngayon pa lang ay nililinaw na nila na hindi totoo ito dahil nung nangyari yung ibinalita noon na nagsimula sa post sa social media, nagtagsaan yung napakaraming mga magulang, mga estudyante diyan sa may batasan dahil may nagpakalat na pamimigay daw noon ng tuition fee assistance. Di ba't may nasaktan pa, Mayor? Naalala ko pati sa probinsya, Pangasinan yata yun. Ewan ko, basta may probinsya nagkagulo din. Correct, oo. Kaya agad-agad na naglalabas ng abisong DSWD dito sa ganitong klase ng mga fake news, mga misinformation sa social media. Tiningnan ko nga kanina, Mayor, yung FB page na ito. Itong Kapampangan Ko Biyasa Ko FB page. Abay, ang daming naniniwala, Mayor. Talaga, ha? Ang daming nagko-comment. Yung mga nagko-comment kasi, Mayor, yung mga nagko-comment, yun ang sinasamantala ng mga scammer. Padadalhan na ng private message, mag-PPM, at dito nahihingin yung kanilang mga impormasyon hanggang sa bigla na lang nilang makita yung 500 piso nila sa kanilang GCash at ay wala na dahil na-scam na sila. Kaya ang babala ng ahensya, huwag magpalinlang, huwag maniniwala sa ganitong uri ng mga post sa social media. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris number 5, Val Gonzales. Damdamin Bayan. Yan lakay, sa ating ibang mga balita, patuloy na tututukan na Senator Pia Cayetano ang pagpapabuti ng kalusugan at edukasyon sa bansa. Ito ang pinangako niya sa kanyang pagbisita sa Cebu, kung saan natanggap niya ang pag-endorso ni Cebu Governor Gwen Garcia. Sa pagpupulong nila sa Cebu, tinalakay ni Cayetano ang kanyang mahakbang sa kalusugan at edukasyon ang patuloy na pamumuhunan sa mga sektor na ito. Binigyang diin ni Cayetano ang kahalagahan ng pagtugon sa mga kakulangan sa bilang ng mga healthcare at professionals at pagpapalakas ng mga programang pang-edukasyon. Binanggit din ng senador ang mga pangunahing batas na kanyang inakda at sinuportahan na tumulong mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa healthcare at edukasyon. Yan. Samantala pala, Kay, meron pa tayo. Puhunan naman umano ang pangunahing problema ng mga maninindang Pilipino sa pag-iikot ng Vendors Party List. Kaya naman ito ang isa sa mga pangunahing pakay ng Vendors Party List na matulungan ang mga maninindang Pilipino sakaling mahalal ngayong eleksyon. Ayon kay Vendors Party List First Nominee Tita Malu Lipana, isa sa pangunahing plataporma ng kanyang grupo tungkol sa puhunan hatid ng party list. Ayon kay Tita Malu, bukod sa financial literacy program, hangad ng Vendors Party List na maibaba ang programang puhunan pautang sa mga maninindang Pilipino. Sa pamamagitan ng kolaborasyon sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan, maibababa umano ang puhunan ng walang tubo sa mga nangangailangang vendor mula sa Kongreso. Hinikayat rin ni Tita Malu na ang mga maninindang Pilipino na magparehistro sa kanilang website sa thevendors.ph para mapag-aralan ang kanilang mga adhikain para sa maninindang Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Wina, sa iyong mga report, mga balita at
ongoing na pala yung hearing ni Manang Amy sa Senado, ha? Alam ba si Raymond Romel, ha? Ayan, sino ba ang nagko-cover sa Senate ngayon? Dahil kahit wala daw cabinet members na sisipot sa hearing ni Manang Amy, ayan, ongoing na po ang kanilang hearing. Good morning, ading Abik Amarillo Villar. Aba, alabang pa-emperador ni Ninong Trillionaire Manny Villar. Ha? Abay, siya na ang pinakamayamang Pilipino ngayon. Happy birthday din kay, binabati si Kuyang Erwin at ating Adrian Bernarte. Ayan. At kay Kristan, William, and Enzo. Aba, pabalik na rin sila sa Australia. Ayan, happy trip. At Kuyang Franklin, ayan, most possible sir. Happy birthday. Daming buwabati po sa inyo. Ayan. At ganoon din si Noble Jun Samaniego, Noble Patsa Arbas, Noble Faji Fajardo at Hussein. Happy birthday daw kay very worshipful Ed Ramos at most worshipful Franklin de Monteverde. Abay, pagbati mula kay Congressman, most worshipful Romeo Momo at Kuyang most worshipful Johnny Pimentel at kay Attorney Vladimir Amir Putin Pelaes Momo. Yan, ihabol ko na rin to lakay. Batiin na rin natin kasi ngayong umaga daw, ngayong araw na ito ay fiesta sa Sabangan, Lingayen, Pangasinan. Aba, Lingayen. Yan, happy fiesta po. Yan, binabati ko natin si Master Sergeant RG Paras ng Philippine Air Force na nandyan ngayon sa Clark. Yan. At syempre sa mga matitikas na Air Force officers natin dyan, magandang umaga po. Happy fiesta. Ba, labat tayong bangos dyan. Ay, Noble Tom Angeles na Olanga po, good morning. At kay Kuyang Benji Kahukom. Ayan, pakibati daw si very worshipful Noni Pimentel. Ayan, at password advisor Paulina Pimentel ng Barasuen Assembly number 25 sa kanyang 22nd birthday. Ayan, happy birthday Pauline. At pagbati mula sa Barasuen Assembly number 25, International Order for the Rainbow Girls Advisory Board. Magandang umaga sa ating mga pamangkin dyan. At binabati natin si Kuyang Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lads dyan sa Cotabato City. At sabi ni Kuyang Freddy Martinez, Greg, ay Het, mahina daw ang signal natin sa YouTube sa Tumawini Isabela. Ayan, pakicheck nga. At good morning, Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Buwabati din happy birthday sa kanyang classmate, si Attorney Mike Teso ng Disud. Good morning. At kay Noble Greg Kayabyab at worshipful Master Neil Alcaraz ng TM Calao Lads. Damdamin Bayan. Pagbati ka rin dyan? Yan, syempre lakay, hindi ko makakalimutan ang aking mga number one supporter, ang aking mga magulang dyan sa Bicol. Sorsogon, yan, sa aking nanay at tatay. Magandang umaga po. Ayan. Pati sa aking mga kapatid. Hello. Ayan, tuwan-tuwa. Uy, si Uwina, nasa TV na, nasa Ayun nga po, TV na. Ayan, nag-chat nga ang aking mga magulang ngayon, lakay. Nangangamusta rin sa'yo. Sana daw nagustuhan mo ang kanilang pinadala kahapon. Oo nga po, maraming salamat po. Ayan, kaya lang wala pong kasama emperador eh. Ayan, anong tawag doon? Sa amin lakay, ang tawag doon ay hinagom. Hinagom ba yun? Ayan. Pero kina Sister Al naman lakay sa Albay, ang tawag sa kanila bayukbok. Bayukbok. Kala ko parang hindi uri barokbok, bayukbok pala. Ayan, magkaiba ng tawag lakay. Parang espasol pero ayan. Ano siya lakay? Corn. Mais pala, gawa pala sa mais yun. Sarap. Damdamin Bayan. Para nanay mo? Gina. Aling Gina. Ayan, padala po kayo ulit. Bitin. Kaya meron pa silang padalang gulay dyan. Kainin natin mamaya. Gusto ko yung may gata gata talaga lakay. Ganun ba? Gulay na gabi. Sarap naman yan. At saka yung gulay na may gata, yung may utong. Ayan.
Utong tsaka kalabasa. Ayan. Talaga, Lakay. Ang sarap kayo ng utong tsaka kalabasa na may gata. Ayan. Hindi ko pa yan natitikman, Lakay. Matitikman mo rin yan. Sana yung magluto niyan. Si Greg, si Loto Kim, magaling magluto niyan. At para sa mga nais magkapera o yung mga mahilig sa mga ano dyan, selfie, mga picture dyan, para pakinabangan ang iyong talent, ayan, sa photography, sumali na kayo sa PAGCOR Photography Contest ngayong 2025. At ang tema ngayon ay Infrastructure for Economic Development. At formal lang binuksan ang nasabing photo contest noong pang February 1. At ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel na mga proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, tulay, pero wag yung bumabagsak seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayan, walong grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at ang entries hanggang July 31 lamang po mga kuya, mga ating. At para sa karagdagang detalye, mag-log-on lamang sa www.pagcor.ph/photocon 2025/index.php. Haba. Damdamin Bayan. Ayan na, pero tinatawagan natin ulit si DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, ayan, abay, pakipasya lang nga din daw po yung airport ng Marinduque, May airport dyan, ang tagal na, ayan, kaya lang walang lumalapag na eroplano. Meron ba ganun, Lakay? Oo nga, ayun, dati meron kaya lang suspetsa ng mga kababayan natin yan sa Marinduque. Mukhang walang masyadong kakompetensya yung barko. Ayan. Kasi walang eroplano, Lakay. Oo, ayaw daw ng mga magbabarko diyan. Ayan. Kasi pag may eroplano na, mabukas na yung sumasakay ng barko. Ayan. Yun lang. Kaya lang para mapunta ng mga negosyante ang Marinduque, kaya nga nagpagawa ng airport dyan para makapunta ang mga eroplano, mapaganda ang biyahe at maalwan yung mga negosyante, mga kababayan nating nagpupunta sa inyong probinsya sa Marinduque. Lalo na ngayon Miss Wina, mag-Holy Week. Peak season. Di ba meron silang festival dyan, parang yung Moriones? Ay, yan ang Moriones, pagka Holy Week yan ayan yan ang parang pinaka tourist attraction nila dyan. Yung mga Morion ba ang tawag doon? Ayan, yung mga nakasuot ng parang mga Kastila na yung mga warriors, gladiators, ayan. Yung mga nakapalda na gladiators, ayan. Tapos may may suot na helmet, ayan, Morion. Damdamin Bayan. Samantala sa ating Your Business is Our Business. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, Manny Villar, pinakamayamang Pilipino ayon sa Forbes 2025 Billionaires List. Ang buong detalye sa report masasabi ko naman RH, wala pa rin itong RH number, Lakay. Wala ba number si Wina? Ay, si Sofia. Yan ang buong detalye sa report ni Sofia Gans. Sofia? Nangunguna si Manuel Manny Villar Jr. sa 15 Pilipinong nakapasok sa Forbes 2025 Billionaires List. Ayon sa Forbes, mula sa $6.2 billion noong 2024 ay lumago pa ang kayamanan ni Manny Villar sa $17.2 billion as of April 1, 2025. Nalalagay siya sa pang-117 sa pangkalahatang listahan ng Forbes, samantalang number 1 naman siya sa buong Pilipinas mula sa dating pangatlo ng nakaraang taon. Sinundan nito ni Enrique Razon Jr. na may net worth na $10.9 billion, Ramon Ang na may $3.7 billion, at Lucio Tan na may $2.3 billion. Magkakasunod naman sa Philippine list ang magkakamag-anak na C, kung saan kabilang sina Henry C. Jr., Hans C., Herbert C., Harley C., Teresita C. Coson at Elizabeth C. Para naman sa overall richest people in the world, nasa top 1 to 3 sina Elon Musk, Mark Zuckerberg at Jeffrey Bezos mula sa Estados Unidos.
Samantala nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.215 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Lorena Gans sa ating... Your business is our business. Good morning, Kuyang Chester. Ayan, magaling na, ha? At binabati natin yung mga mistaan namin sa PMA Sandigan 82. Ayan, sabi ni Kuyang Mista General Alex Go. Ayan, General Crisa Laksa, Idol, kumusta ka na, ha? At Mr. Crisa Acosta, ha? Abay, pakibati daw yung mga mayors ng PMA Sandigan 82, members ng PMA Sandigan 82. Sina Vic Castro ng Labrador, Pangasinan. Aba, si Mr. Mayor Rodrigo Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. Si Mayor Eduardo Ladaw ng Mamburao Oriental, Mindoro. Mayor Vicente Loot ng Daan, Bantayan, Cebu. Mayor General Benjamin Magalong ng Baguio City. At si Mr. General Apumayor Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales. Abante ka muna. Kulang yan ito, Kuyang Alex Go, ha? Hindi mo na banggit si Mayor Cesar Aresa, ha? Ng Pagsanhan, Laguna. Ayan. Sa ating mga mista sa PMA Sandigan 82 ng mga mayors, mabuhay po kayo at sana'y manalo kayo ulit nitong darating na eleksyon. Lakay, habol ko rin tong pagbate. May pagpahabol ka Merong pa? pahabol dito, Lakay. May inabot sa akin si Kuya Greg. Yan. Happy birthday po kay Richard o Ricardo Cuangco mula sa Aringay, La Union. Ang pagbati mula kay Francis Cuangco. Happy birthday. Naragsa ka pa nagkasangay at binabati natin mga taga Toyota Alabang, ha? Ang laki-laki nung, ayan, kit ang beauty mo dun, Miss Wina, ha? Ang laki-laki nung TV monitor nila sa showroom. Magandang umaga po. Ay, good morning kay Bossing, Mr. Cesar Lee. Ayan, Bossing, pwede na tayong mag-jogging-jogging. At saka si Andrew, sina Michael Lee. Ayan, Aling Baby Lee at Joanna at si Celine Lee. Maganda umaga po sa mga taga Toyota Alabang. Naku, baka magtampo si Kuyang Alex Flores. Batiin din daw natin yung mga taga Toyota Valenzuela. Ayan. At naku, baka magtampo yung mga taga Quezon Avenue. Ayan. Ay, baka Lakay, babatiin mo lahat ng branch. Toyota Quezon Avenue. Ayan, sina Kuyang Franklin Lim. Damdamin Bayan. Bilis naman na oras. Ba't ba wala si Sister L? Ay, si Sister L ay may importanteng pinuntahan. Ganun ba? Nag-honey mo na ba? O nire-ready na yung i-test daw mabuti, baka mamaya matulad dun sa anak ng bilyonaryo. Yan, Lakay, naalala ko ang iyong ang iyong sabi sa amin na i-test ng mabuti bago i-test drive muna. Ay, ikaw din, ha? Ayan, baka mamaya baka makuha mo makipag-agawan pa sa make-up mo, ha? Nauna pang make-up ang Lakay kesa sa akin. Kaya test drive muna, ha? At yan na po, mabiyan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ayan, para sa mga nag-aaway-away sa politika. Good morning, Alex Acosta Kid. Ayan, yung wheelchair mo, ayan, ready na, ha? Ayan, ready na, sabi ni may binuhan ng DZRH sa Operation Tulong. Good morning, Bishop Ephraim Photogan Bishop. Kumusta na, Kuyang Sir? Paalam na tayo. Ako po si Deo Makalma. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. Di ba nagkamali ng spelling yung apelyido mo? Di ba dapat Tesoro yan? J kasi talaga yung Lakay. Ganun ba? Pero alam ko, Lakay, meron talaga mga Tesoro. Tapos meron ding Hesoro. At isa ako doon. Ayan.
Susunod na operasyon tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye, ingat, stay safe. Oras ganap na 10:05.